Ano bang alam mo sa nararamdaman ko? Alam mo ba kung anong mga pinagdaanan ko? Hindi. Pwede mo sabihin sa akin kung kailan ako mag-move on. Kahit si Celine. Kahit si Celine na kasama ko sa lahat, na alam ang lahat, hindi pinakilaman yung mga desisyon ko. Hindi ako si Celine! So stop comparing me to her! Tama! Hindi ikaw si Celine! And you will never be Celine! Isang beses, sa napakaraming beses na pwede ako sumuko, pero hindi ko ginawa. Pero isang beses lang din pala yung kailangan mo para sumuko. Para umalis. Ba't hindi na bumalik? Magagawa mo talaga yung mga bagay-bagay kasi mahal mo. But at the same time, may mga bagay din na kailangan mong pakawalan dahil mahal mo. Hindi lang kami yung mga broken-hearted ngayon. Like, ang dami sa Pilipinas at baka nga sa ibang bansa pa na sobrang nalungkot din sa breakup nilang dalawa. Sana nga ganito lang yun eh. Sana nga mag-relapse lang yung Doubts of Us sa nangyari ngayong revelation ng Katniel. Sana lang talaga. Akala ko prank lang to. Baka may movie silang gagawin, di ba? Na para ma-hype yung mga tao. Growing up, then yung pa yung first tambalan nila or first parang TV TV partner. Tama ba? Partner ba yung term doon? Parang yung nag-screening sila. Tapos, doon parang binibuild pa lang yung nila, yung love team nila noon. Tapos until after growing up, nagkaroon ng Must Be Love. Ayun nga sila, Patchot, si Ivan, 'di ba? Yung pa yung yung unang movie ata ng Katniel yun. As far as I remember, unang movie ng Katniel yun. And tuloy-tuloy na. Hanggang lahat ng movie sila pinanood ko na talaga. Kahit pa ulit-ulit, hindi ako nagsawa talaga doon. And Hindi ko po maalala kung anong year, but nung napanood ko yung She's Dating the Gangster, I started to be a fan of them. Para sa akin, kasi lahat na nakikita ko sa kanilang dalawa, sobrang genuine yung pinapakita nila sa isa't isa. Kaya naging fan nila ako at na-inlove ako sa mga movie nila, ganun. Sobrang saya maging fan nila. Ano ako, elementary. Chores. Hindi, high school. Hindi, high school. Growing up. Yung, di ba, ayun yung thank you po. Yun yan, di ba? Ay, Princess and I pala yun. Hindi, basta... Sorry. Ulitin mo yun. Yung alin? Saan? Sa Princess and I. Sa Princess and I. Baka mabutasan tayo ng mga ano. Oo, Princess and I pala yun. Okay, ulit. Doon lang. Yung growing up pala, yung... Magtatropa sila. Oo. Tas oo, yun. ako unang-una, iba kasi yung chemistry ng dalawa talaga. Iba yung on-screen look nila, yung chemistry, on and off the cam. Tapos iba rin sila talaga, kumbaga sila hindi sila masasabi mong typical na love team na nakasanayan siguro nung unang panahon. Pero may mga sinasabi naman yung magulang ko, ay ganyan din dati sila, ganito, ganyan. Pero sa generation namin talaga, iba talaga yung yung aura, yung bukod sa chemistry is yung yung connection ng dalawa. Kaya para sa akin, kahit nabuo yung list kaya yung ibang love team, Jadine, Katniel pa rin number 1 sa akin. Kasi sila yung tipo ng tao na totoo lang, hindi mo mahahalata sa acting nila and sa off-cam moments nila na isa lang silang love team just because of showbiz, just because of work, for the sake of doing work. Hindi mo makikita na ganun. Kasi nakita ko din sa vlogs ni Kath kung paano sila maging sila. Nagustuhan ko sa kanila both.
Together or individual? Parang, together, ako kasi sa kanila, nung simula nang nag-acting sila, supernatural nila. At saka parang pag pinapanood mo sila, yung mga movies nila, parang ang sarap-sarap ma-in love. Ganun. Yung parang ready ka sa pain, sa happiness, sa struggles. Parang wala lang yun pag pinapanood mo sila. Pinaka-favorite, The House of Us. Kasi yung The House of Us, it taught me many lessons and somehow nakarelate din ako sa The House of Us before. And yung moral lesson nung palabas na yon na hindi ko makakalimutan is that pag mahal mo talaga, mahal mo eh. Magagawa mo talaga yung mga bagay-bagay kasi mahal mo. But at the same time, may mga bagay din na kailangan mong pakawalan dahil mahal mo. And it will make you who you are, make you a better person. And yun, yung alam mo kahit 2 years na nawala sila sa isa't isa, mahal pa rin nila. Sana nga ganito lang yun eh. Sana nga mag-relapse lang yung The House of Us sa nangyari ngayong revelation ng Katniel eh. Sana lang talaga, sana. She's dating the gangster, syempre. Doon ako na-turn into fan eh. So, I really love that. And, nabasa ko din yung libro nun. Yung favorite part ko sa movie na yon is that, after sobrang dami nilang away, though hindi na sila yung matandang sila, pero nagkita pa din, supposedly. Favorite movie ko siguro, She's Dating with a Gangster talaga. Ang nagustuhan kong part doon, yung nagkasakit si Athena, which is si Catherine, naputol yung relationship nila sa isa't isa. Nakarelate kasi ako kasi nangyari din sa akin yun sa past relationship ko, ganun. Pero talaga yung first ever movie nila na sobrang inayakan ko is She's Dating the Gangster. Oo. Yun talaga. Yung parang, iba talaga yung atake nila dun eh. Yung may sakit sa puso si Catherine, di ba? Tapos, sobrang, kung paano sila nag-unite together dun sa movie. Bilang Katniel fan kasi, totoo yung sinabi ni Kat dun sa post niya sa Instagram na maraming masasaktan talaga. And isa na ako dun. Kanina, hindi ko pa natatapos yung post ni Catherine. Nakita ko na kasi yung caption chapter close. So, yung nakita ko yun, I had to confirm it to myself kung ano ba talaga yung nilalaman ng post. And, ayun nga, siya na rin nagsabi na wala na sila ni Dij. And yung naging epekto sa akin nun kasi mabigat siya. Kasi, as me, na nag-aspire na maging katulad din nila in the future na maging artista or sikat, sila yung pinaka main ideal ko sa love team kung bakit somehow before ako pumasok ng talk, sabi ko sana magkaroon din ako ng love team na kagaya nung kay Daniel. And ang sinasabi ko nga yung parang kay Catherine Bernardo na sana may Catherine Bernardo din ako, parang ganun. And nung nabasa ko yung kanina, sobra talagang bigat ng pakiramdam ko, and knowing na may guest kami kanina, hindi ko maiwasan na maluha kanina. Hindi ko alam. Until ngayon, doon naiyak ko naman na siya kasi mabigat lang talaga sa pakiramdam. Parang ako lalagnatin eh. Dahil sa nangyari. Super duper na-disappoint ako and nasad ako. Kasi syempre, I was really rooting for them. Alam mo yung tipo ng relationship goals talaga, na you would expect na they'll get married, that type of relationship. Kasi kitang-kita ng lahat ng tao, and alam ko, hindi lang kami yung mga broken-hearted ngayon. Like, ang dami sa Pilipinas at baka nga sa ibang bansa pa, na sobrang nalungkot din sa breakup nilang dalawa. As a Katniel fan, masasabi ko sa breakup nila,
syempre malungkot. Lahat naman siguro tayo malungkot ng Katniel fan. Kahit nga yung mga hindi Katniel fan dyan eh, di ba? Alam ko nalulungkot din sila kasi isipin mo simula pagkabata pa lang natin, napapanood na natin sila sa TV. Yung mga totoong fan ng Katniel, alam naman nilang hindi for the show lang yung ginagawa nila. Alam nila pareho na, alam nating lahat na totoo yung nararamdaman nila sa isa't isa. May cameraman or wala. Ay, nung una akala ko prank lang to. Oo. Akala ko prank lang to. Baka may movie silang gagawin, di ba? Na para ma-hype yung mga tao. Ganun yung atake nila sa public. Or, di mo alam, di ba? Ano ang tawag dito? Nagka-cloud chaser sila, ganun. Gusto lang nila Pero, feeling ko naman, true lalo naman siya. Or kung prank man to, effective ba? 'Di ba? Kasi tsaka doon mo ma-realize na kahit na gaano katagal, hindi sa gaano katagal or gaano kabago yung relationship eh. Pag hindi talaga naging meant para sa inyong dalawa, hindi talaga nagtugma. At the end of the day, maghihiwalay talaga kayo. Yung kilig kasi, yan eh, hindi naman talaga forever yan. Di ba? Hindi rin naman talaga kilig lang ang nagpapaandar ng isang relasyon eh. Starter, yes, kilig is just a starter for both parties or parang sa mag-partner. Kasi syempre, yung kilig kasi is a magical feeling talaga yun. Like, hindi mo siya mararamdaman sa mga common situation, sa mga normal na tao lang na wala ka namang connection. So, kung ako yung nasa posisyon nila, hindi ko rin kasi masasabi kung if I will still hold on, ride the tide. Parang yung mga linya ni DJ sa The House of Us, di ba? Hindi ko masabi kasi unang-una, hindi ko rin naman talaga alam yung reason. Maybe if alam ko yung reason, then I can assess to that. Pero if dumating man ako sa relationship na 11 years, alam ko maraming pagdadaanan yon. Ups and downs, almost break up, cool off, pwede. Kasi 11 years eh. And I think dumarating din sa point na talaga sa ganong katagal, tapos nasa ganong kapang industry, nasa showbiz ka pa, na maraming nakasubaybay sa buhay mo. Darating ka rin sa point na parang magsasawa ka in somehow siguro sa appearance or sa presence ng partner. Sabi ko nga, hanggat dalawa kayo lumalaban na gusto nyong i-work out yung isang relasyon, there's always a way to revive that fire. As long as alam mo sa sarili mo na hindi ka nagkakaroon ng connection sa iba. Kasi no matter how bad you want to fix the relationship, kung alam mo sa sarili mo na meron ka naman ng nagugustuhan na iba or what, o parang may ibang na-focusan ka na, mahirap na yon. Kasi hindi na lalabas doon yung genuine na kagustuhan mo na ayusin yung isang relasyon. Kaya for me, hanggat gusto namin pareho ayusin at ayusin. Hindi ako Okay, ito. Kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, like kunwari nasa 11 years relationship ko din, i-give up mo rin ba? Or ilalaban mo pa? Hala, napakahirap na tanong, pero kung tinry mong ilaban ng madaming beses at nakita mo na hindi na talaga mag-work, maybe it's time to accept the fact na hindi kayo para sa isa't isa. Na naging kayo for the sake of learning, for the sake of experience. And siguro may taong para sa'yo, and you need to accept the fact na parang okay lang kasi kung tinry nyo naman talaga dalawa, ano yung ire-regret nyo? Kung hindi talaga siya nag-work, ano yung ire-regret nyo? Maybe the time na ginugol nyo sa isa't isa and the love, magiging unrequited love siya. Pero, all of the experience, all of the learnings, makukuha mo yon and madadala mo yun hanggang sa pagtanda. Sometimes, holding on is much harder than giving up. For me, sana
magkabalikan sila. Sobrang daming magiging masaya pag nagbalikan silang dalawa. Unang-una na ako doon. Kasi sobrang fan din nila ako. Ganun. Sana mapag-usapan nila. And sana sa naging breakup nila, hindi nila sirain yung isa't isa. Sana maging okay pa rin yung relationship nila sa isa't isa kahit wala na sila. Para sa akin, 11 years, kung kaya pa, ilalaban ko pa. Pero kung hindi na lumalaban yung partner ko, wala na talaga. Hindi na mahirap eh. Mahirap lumaban mag-isa, alam mo yun. Mahihirapan lang kayo pareho. And sasaktan ako. And 11 years kasi yun eh. Mahirap pag-desisyonan talaga. Feel ko sobrang habang panahon pinag-isipan nila yung breakup nilang yun. Ako naniniwala ako na hindi naman give up ni Catherine yun or ni Daniel ng ganun-ganun na lang. Kaya kasi naniniwala ako na walang maayos. Na hindi maayos sa mabuting usapan. So ako, it depends upon the situation talaga. Kung ako kasi yung nasa sitwasyon, tapos nag-cheat na yung isa or hindi na kayo nagkasundo, siguro it is time to let go. 'Di ba? Kasi magsasuffer lang kayo together kapag pinilit nyo pa eh. So, naniniwala ako na saving your relationship, alam mo yun, parte siya ng pagsasama nyo. Pero parte din kasi yung mag-grow kayo part ways. Na parang naniniwala ako na kapag kayo talaga mag-meet kayo ulit, alam mo yun, mag-meet kayo ulit. Tapos yung panahon, yung tadhana at saka yung will ni Lord yung magbibigay ng chance para maayos niyo yung mga hindi niya naayos before. Etong heartbreak na to ng Katniel or personal heartbreak sila together, mabigat man yan, it will be all part of the journey to become the better or the best version of yourself. And hopefully lang naman na hindi kayo katulad ng ibang mag-ex na nagiging toxic sa isa't isa after the breakup. But still, as a friend or a Katniel fan, kasi hopefully parang ito nga lang siya daw sa past. Parang relapse na lang to na maghihiwalay kayo ngayon, pero hopefully may comeback na mangyari, kasi if that happens, sobrang isa ako sa mga tao makikisaya sa comeback nyo. And iba rin kasi yung binigay nyo sa amin na na kilig, na inspirasyon sa buhay namin. Kayo ngayon naging inspirasyon ko kung bakit gusto ko rin magkaroon ng love team sa showbiz na pwede ko maging totoong partner din, di ba? Pero ako naman, hindi ako nagmamadali. Sabi mo nga, Dij, chill lang, di ba? Pero heartbreaking pa rin yung nangyari sa inyo para sa akin. So, ayun lang. Pagpipray ko na lang kayong dalawa and hopefully, kung anong desisyon nyo, it will lead you to the best version of yourselves. Kasi buhay nyo naman yun and susuportahan ko pa rin naman kayo. Ang message ko sa kanilang dalawa, I hope that you are both doing fine and you are both doing well. Kaya nyo yan as an individual, and I know na masyado na kayong madaming pinagdaanan para hindi kayanin tong gantong heartbreak. And alam ko na magkakaroon kayo ng time apart from each other, and we will respect that as Katniel fans. So, I really wish you both the best. Maring Kat, ano ka ba? Sobrang strong mo. Kasi
knowing her, sobrang parang naging ako based on my observation parang naging dependent talaga sila sa isa't isa. Like, hindi mo sila makikitang sila lang talaga yung magkasama. At saka, kung meron mang issue, nare-resolve nila together. Hindi yung maingay, hindi yung squatter sa social media. Sila super classy talaga nila. So, kung ano man yung pinagdadaanan nyo ngayon, yung hiwalayan nyo ngayon, kung yan talaga yung kailangan nyo, kung yun talaga yung kailangan yung dalawa, take your time. Okay? Katniel fan, naging Katniel fan ako simula nung season 1. Ay, hindi, iba pala. Movie? Ako talaga, The House of Us. The House of Collab. Movie. Sobrang Basta yun yung iniyakan ko, as in, sobrang iniyakan ko yun. Pagkatapos nun, yung The House. Catherine and Daniel? Sino ba yun? Si Robin lang kilala ko eh. Tsaka si Romel. Pati si Bibi, gandang Harry. Basta ang alam ko, paborito kong linyahan ni Robin is music is the language of my heart. Sino yun? Sino yun? Sino na mo kilala niyo? Ay, hindi ko alam eh. Kung ayaw nyo magbalikan, tayo na lang, Kat.